Magugulat ka, putangina, pero ngayon mismo, habang nagbabasa ka, ang utak mo, putrijes, binubura na ang mga alaala mo at hindi mo man lang kontrolado o mapipigilan yan, Kingina. Tuwing gabi, pagtulog ka, may mga espesyal na selula sa utak mo na kinakain, tangina, ang mga synapse, mga koneksyon ng neuron kung saan nakaimbak ang memorya mo sa buong araw, leche. Hindi yan mali sa sistema, feature yan, ulol. Sinasadya ng utak mo na burahin ang hanggang 30% ng bagong memorya kada gabi. Kung hindi yan ginawa, baka sumabog ka sa dami ng impormasyon, gago ka. Microglia ang tawag ng mga scientist sa mga selyulang bumubura na yan. Parang silang mga janitor sa opisina. Dumadaan sa gabi at naglilinis, binubura lahat ng basura. Kaso, sila ang nagdedesisyon kung ano ang basura, hindi ikaw, putangina. Ang pinakabastos dito, gago, ang mga selula na yan, nag-a-activate lang pag malalim ang tulog mo, kung kailan ka pinakawalang laban. Literal na dinidigest nila ang koneksyon ng mga neuron mo, ginagawa pang nutrient, leche. Ang utak mo ngayon, may timbang na halos 1,400 gramo. Pero kung lahat ng alaala mo simula pagkabata, buo pa rin, kakailanganin niya ng 10 beses na mas maraming neuron at ang ulo mo, kasing laki na ng pakwan, kupal. Tangina, mga gago, grabe to, ang paglimot ay hindi lang dahil mahina ang memorya mo, kundi isa itong napakahalagang mekanismo na kung wala yan, di ka makapagdedesisyon at di ka rin talaga gagana ng tama. Isipin mo nga kung naaalala mo bawat segundo ng buhay mo, bawat amoy, bawat tunog, bawat hipo, ang utak mo, tangina, mag-o-overload at maghahang na parang lumang computer na punong-puno ang disk. May totoong kondisyon, ang hypertime siya kung saan tanda niya bawat araw ng buhay niya ng detalyado at alam mo ba, gago? Ang mga taong yan, mas nagdurusa sa depresyon at pagkabalisa ng 5 beses kaysa sa normal. Si Jill Price, babaeng may perpektong memorya, nagkwento na bawat panlalait, bawat awkward moment, bawat nakakahiya mula pa pagkabata, tanda niya ng kasing linaw ng kahapon putangina, tunay na pahirap yan. Ang utak mo, tangina, nagbubura ng alaala base sa kahalagahan kung kaunti lang ang emosyong ibinigay ng pangyayari, mas mabilis yan mawala. Kaya tanda mo ang una mong halik pero di mo na maalala kung ano ang kinain mo sa tanghalian 1 linggo na ang nakaraan. Na-discover ng mga neuroscientist na ang proseso ng paglimot ay nangangailangan ng aktibong pagtatrabaho ng utak, gumagastos ito ng lakas para burahin ang alaala. Hindi yan pasibong pagkawala, kundi sinasadya talagang pagkasira, putangina. Putangina, ang pinakamaraming pagkukwento ng memories ay nangyayari talaga during REM sleep pag tumatakbo ang mata mo under the eyelids habang nag-dream ka. Sa moment na yan ang microglia ay nag-go hyperactive at literally kumakain ng pieces ng synapses, pinapahina ang connections na akala ng brain mo ay hindi importante sa araw. Studies sa mice ay nagpapakita na during sleep ang microglia ay kumakain up to 5% ng lahat ng synaptic connections sa hippocampus, yung brain area responsible sa formation ng new memories. Kung tulog ka lang less than 6 hours, ang brain mo ay walang time mag-proper clean up at ang old memories ay nagsisimulang mag-interfere sa new ones. Yan talaga ang reason kung bakit ang lack of sleep ay napaka-deadly sa ability mo mag-remember. But may flip side din, kung natutulog ka ng sobrang haba, ang microglia ay pwedeng mag-erase ng importante pang memories, kaya yung mga taong natutulog ng 10 to 12 hours ay usually nag-complain ng gap sa memory. Ang pinaka-crazy part ay some memories ay nag-erase selectively, pwede mong maaalala ang event pero makalimutan ng emotion na nag-feel ka, o vice versa, maaalala mo ang feeling pero hindi mo na maaalala kung anong nangyari. Putang ina, yan talaga ang galing. Ang utak mo ay intentional na nag-iingat ng traumatic memories at ginagawang halos imposibleng makalimutan kahit na gusto mo ng buhay na magsisi. Kapag dumaan ka sa kahit anong nakakasyang karanasan, ang utak mo ay naglalabas ng adrenaline at cortisol na literal na sinusulpot ang memory na malalim sa neurons hanggang sa matandaan mo ito habang buhay. Ito ay evolutionary mechanism. Yung mga ancestors natin na maaalala ng mabuti kung gaano ka-dangerous ang cave na may bear, mas nabubuhay sila kaysa sa mga taong nakakalimutan at bumabalik pa. Pag may PTSD, ang mechanism na ito ay bumagsak. Hindi naglalaho ang traumatic memory, kundi patuloy na umiikot sa isip mo at pinipilit kang maulit ang takot ng paulit-ulit. Ang mga scientists ay sinisikap na gumawa ng gamot para matanggal ang traumatic memories sa pamamagitan ng pag-atake sa protein na responsable sa pagsasandig nito, pero lahat ng attempt ay nabigo hanggang ngayon. Ang pinakakatakot, ang utak mo ay maaaring lumikha ng false traumatic memories, mga events na hindi nangyari pero parang totoo at nagtutulak sa iyo ng totoong takot at panic. Aray, ito ang tunay na mind-blowing shit, pero kontrolado mo talaga kung aling memories ang tatandaan at alin ang mawawala gamit lang basic tricks na nagsisikso sa utak mo. Gusto mo talagang matandaan something, kailangan mong bigyan ng artificial emotional weight isling sa kung anong nakakakatawa, nakakashock o personal at magtag agad ang brain na important yan. Repetition method gumagana, hindi kasi pinalalakas ang memory, kundi kasi every time mo i-recall ang info, sinasabi mo sa brain yan importante, huwag i-erase. Scientists sa patunayan na pag nag-recall ka ng event at agad ka nag-feel ng intense emotion, literal na near-rewrite ng brain ang memory with details na walang doon originally.
childhood memories mo ay 50% fantasy straight up dahil every time mo ay recall, kaunti-kunting binabago ng brain, dinadadagdag ang nakita mo sa photos o maririnig mo sa parents. Most effective way i-save ang memory ay ikwento sa someone within 24 hours kasi napipilitan ng brain na mabilis mag-process ng info at palakasin connections bago dumating ang microglial cells. Pero ito ang most brutal part ngayon habang binabasa mo pa lang ito, tumatrabaho na ang utak mo nag-sort ang lahat, decidin kung tatanggapin o i-discard completely pag mag-sleep ka. Subscribe na at talagang madadala ka.